Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. In 2025, si Dingdong Dantes po, Chris Chu and I, started a campaign called Be Juan Tama, kung saan hinikayat namin kayo na piliin ang tamang impormasyon at gumawa ho ng tama araw-araw sa pamamagitan ng aming programa dito sa GMA. Kaya po, at the end of my show, I always say, kahit ano pa ho ang nangyayari, nakakalito na po ang buhay, pero bumalik ho tayo doon sa kung ano ang tama. Be Juan Tama. Ngayong hapon, I am proud na ipakilala sa inyo at i-welcome ang bago nating makakasama sa Be Juan Tama. Simula ngayong Mayo, kung sino siya, panoorin ho natin ito. Mga kapuso, may bago kaming kasama sa Be Juan Tama campaign. Bukod sa I Believe, Fast Talk with Boy Abunda at Amazing Earth, nandito na ang pinakabagong infotainment special, Planet XP. Samahan nating matuto at matuwa tungkol sa kagandahan ng ating mundo, si Miguel Tan Felix. Kasama niyo ako sa pagpili ng tamang asal at tamang impormasyon, kapuso. Laging tandaan, Matuto! Matuwa. Be Juan Tama. B1 Tama. Kasama ang Synergy, Anak TV, NCCT, OCD, PEP, PWU, WWF. Marami po nagsasabi na siya is in his new era. Brusko daw. Para sa marami, sexy. Kahit tayo kapuso, please welcome Miguel Tan Felix. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Huwag muna tayo pumunta doon sa brusko at sexy. Doon muna sa Juan Tama. Thank you. On behalf of Dingdo and Chris, maraming salamat. At ikay kasama na natin dito sa napakagandang kampanyang ito na nagpapaalala sa mga kabataan sa sambayanan na pumili tayo ng maayos. Piliin natin ang tama. Thank you, Tito Boy. Yung pinapanood ko yung VTR, first time ko napanood yun. Sarap sa pakiramdam na i-welcome nyo po akong tatlo sa Ang ganda, no? Juan Tama campaign. Oo, kaya, pero bago natin pag-usapan ang Planet XP, okay. Pero bago natin pag-usapan ang anuman, ay nais po nating batiin na kasama ho natin dito sa studio are, sandali lamang, kumiluso ang camera, Dr. Luis Gatmaitan, Chairperson ng the National Council for Children's Television. Maraming salamat po. Representatives of the National Endowment Fund for Children's Television and Media and Information Literacy Education Services. Broadcast student, students from Polytechnic University of the Philippines. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you for being here with us. Kasama ko po sila kanina sa talk. Talaga? Oh, may Nag-B1 nangyari. Tama. What happened? Nag-B1 Tama talk po kami. Kasama ko si Tito Doc at ang mga estudyante. At ang inyong pinag-usapan basically ay? Yung B1 Tama na campaign and anong kinalaman ng Planet XP sa B1 Tama. Ano nga ba ang pakialam at ano nga ba ang kinalaman ng Planet XP sa Be Juan Tama? Basically, tinuturuan nito yung mga tao na, hindi lang mga tao, yung mga kabataan at actually pambuong pamilya siya na mag-reconnect ulit tayo with nature, lalo na sa generation ngayon na puro lahat ng tao nakaharap sa screens ng kanilang mga gadgets. So, importante pa rin na meron tayong time para sa nature and dahil doon marami tayong matutunan about ourselves and sa nature din. And yun din yung mga episodes po namin sa Planet XP. Pupunta kami sa nature, sa mga community para matuto. At napakaganda. Yan. Sa lobby po ng GMA7 kanina at kahapon din, nasilip ko yung, I don't know if it's a trailer, napakaganda ng Planet XP. At ito'y mapapanood na ho natin. Ako nag-plug, May 2. Pagkatapos mo ng 24 oras, bago po ang Pepito Manaloto. Yes po, 6:30 p.m. Tito. Congratulations, Miguel. Salamat. Bago ito sa'yo. Sobra. Hindi ba? Pero ngayon ang ingay ng mundo, ang daming nangyayari, hindi lamang sa ating industriya, sa show business, Philippine entertainment, pero hindi na natin pwedeng ikailan na apektado tayo ng gera sa Iran, hindi natin may kakailan. Ang daming nangyayari. Ikaw at you are in your 20s, bilang mamamayan, as a citizen of this country, what comes to mind pag sinabing, Be Juan Tama, ano ang dating nun sa'yo as a citizen?
unang-una, bilang isa sa mga litrato sa B1 Tama, may pressure siya, Tito Boy. Kasi hinilera ako sa inyo, pinakita sa akin yung slides eh. Kuya Dong, ikaw, Kuya Chris Chu, medyo may pressure siya na siyempre kailangan mong gumawa, kailangan mong maging conscious sa mga gagawin mo dahil maraming tumitingin sa'yo ngayon, nitingala ka ng mga kabataan. Pero bilang mamayan, ito yung campaign na gusto kong sundan dahil, di ba, ito yung pumipili kung ano ba talagang tamang programa na ipapapanood natin sa mga kabataan ngayon. So, it's an awareness para sa mga mas tamang show na pinapalabas dito. Hindi ka lalayo doon kung sino ka at kung ano ang iyong ginagawa. Yes. Kasi pag pinag-uusapan ng B1 Tama, thank you, Janine, thank you sa ating mga bosses dito. Dahil kanilang konsepto ito, lahat itong team na ito, we really have to be reminded. The same way that for many years in my life, wala po akong sinabi kundi, make your nanay proud. Ito yung era ng buhay natin na kailangan magsabihan tayo, be Juan Tama. As a person, as an actor, natatakot kang magkamali. Yes, Tito Boy. Nakakatakot magkamali. Lalo na sa sitwasyon ko na simula bata, lumaki ako sa camera, ang dami nakatingin, nakakatakot magkamali. Pero gusto ko lang din i-remind yung mga tao na normal lang magkamali. Kasi kahit mga artista, tao pa rin sila. Pero as an actor, hindi ba exciting yon? You know, a lot of people would say, actors who dive into the unknown are some of the greatest actors, di ba? And sometimes, when you dive into the uncertain, doon ka medyo sumisemplang, Yes. di ba? Doon ka natututo. Pero yun, oo. And how risque are you as an actor? Ang masasabi ko lang, basta kung anong binigay sa akin, gagawin ko ng 100%. So, kung gano'n man ka-risky yan, wala na akong pakialam doon. Basta gagawin ko to para matuto and at the same time, para mag-grow ako as a person. Pero Miguel, alam mong you're blessed with this talent. Alam mong napakahusay mong artista at alam mong napakagwapo mo. Talagang yes? Sila yung Tuloy nyo na. Sa talent, Tito Boy, naniniwala po ako na may talent ako sa acting. Sa kagwapuhan, Sa parang kagwapuhan. iniiwasan mo yata yun. Tinitingnan ko po yung nanay ko, maayos ang mga itsura ni Mami, pati Ang ni ganda Daddy, ni Mami, oh. pati yung kapatid ko. So, baka po, blessed. Okay, dalhin natin sa pag-ibig yung pagkakamali. Para sa iyo, Miguel, ano ang tama at mali pagdating sa pag-ibig? Mahirap eh. Very situational, Tito Boy. And very personal. No? Very personal. Meron kasing mga tama para sa akin, yung mali naman para sa iba eh. Depende yan sa relasyon. Katulad. Sige nga. Ang hirap. Na on the spot naman na magbigay ng Di, pero naiintindihan ko yan. Na hindi Diba? pwede mag-formula. Diba? Hindi pwede. Na parang, oo. Some people would overdo certain things, pero para naman sa iba, tama lang yun. Parang yung iba, sinasabi lang na tama na magbigay ng second chance, pero sa iba hindi. Ikaw, Ako po, mahirap ah. mahirap. Nahihirapan po magbigay ng second chance. Pero kung mahal ko talaga yung tao, baka kaya ng isa pa. Yung qualifier na yun, yun ang nag-iiba ng kwento. Pero we're not talking about Isabella. Opo. We're talking about general things. Anong klaseng pagkakamali ang hindi mo bibigyan ng pangalawang pagkakataon? Never ko pa naman na-experience na maloko ako. Pero siguro kung mangyari sa akin yun, di ko alam. Depende sa sitwasyon eh. Correct. Di ko talaga masasabi hanggat wala ako sa sitwasyon na yun. Paano mo hinahandle ang tukso? For somebody as attractive as you are, for somebody as good-looking as you are, for somebody as, it's a different vibe. Hindi maiiwasan, tama ba, di ba? Hindi maiiwasan na nandyan, maraming umaali-aligid. Paano ka umiiwas sa tukso? Ikaw ba'y lumalayo, lumalapit, tumatakbong palayo, tumatakbong palapit? Anong ginagawa mo? Normal naman po kasi na may tukso sa bundo eh. So, nasa sa'yo na yan kung papansinin mo. Minsan, dasal, ganyan. Di ba? Kasi, Totoo Tito naman. Boy, di ba, Oo. pag tukso, minsan, gawa ng ano yan. Oo. So, kailangan mo kumapit ng sa devil, dasal. di ba? Oo, so kailangan mo kumapit. Paano yung dasal? Parang, Lord, ilayo mo sa akin, gano'n? Parang ganun Parang po. kanta yun eh, di ba? Oo. Parang, Lord. Kailangan mo magdasal. Saka, lagi mong tatanungin, ano ba talaga yung values mo as a person? Diba? Parang kung gagawin ba to ng isang taong katulad ko? Pero Miguel, sa social media halimbawa, where everybody is free to make comments, nakatanggap ka naman ng DM or comments sa socials mo na, Miguel,
can I marry you? May mga ganun, di ba? Meron naman, Tito Boy. Oo. Meron, Anong ginagawa mo pag nakakatanggap ka ng ganung mga comments at tanong? Wala. Dead ma lang naman po. Kasi Talaga? normal, ako para sa akin, normal lang naman po yan. Oo naman. Pero yung I wanna marry you, iba na yun. Hindi, nagsiselos ang Hindi. ating kaibigan? Hindi, si Isabel. She understands? Hindi, yes. Aha. Naintindihan niya naman. You've been together for 3 years. Nasaan ngayon ang inyong relasyon? Very stable kami ngayon, Tito Boy. We are very happy. Ako, sobrang love ko si Isabel. Oo naman. Oo. Pero hindi nakakatakot. Sorry ha, I'll just push the question. Sige. Hindi nakakatakot na stable? Well, You know where I'm coming from, Yes, ha? yes, Tito Boy. Oo. Mas pipiliin ko na yun kesa sa unstable. Tama. Oo, tama naman. Kasi minsan may mga tao na magsasabing, we're okay. You know, it's not so stable. Kasi when you're unstable, you move towards stability. Pag stability naman, when you are on a stable, stage, parang meron lang merong Diyos ko, huwag naman sana, what's next? Di ba? Gets ko yun, Tito Boy. Pero para sa amin kasi mas pinapayaman pa muna namin yung sarili naming karanasan, mga siguro mas pinapamature pa namin yung isa't isa bago kami mag-step forward. Kasi naniniwala kami na kailangan buo kaming dalawa bago pumasok. Napapag-usapan na ang future. Yes, Tito Boy. Napapag-usapan na yun. Oo. And when you talk about it, anong klaseng conversation yan? Like, for example, For example, kunyari sa... do you save money together? Do you have a common fund? Wala, Dumating na kayo doon, pa? wala, Tito Boy, wala pa. Gusto ko yung Sobra- reaction. sobra- Wala, wala ha? pa. Pero sa amin, kunyari, pag-usapan yung future namin na mga plano namin in the future. Anong age gusto magpakasal, ganyan. Anong sagot doon? Ako, ang sinasagot ko mga early to mid-30s. Matagal-tagal pa ito, boy. Matagal pa, Marami oo. pa kaming kailangan gawin. Pero hindi pwedeng hindi pag-usapan ng mga bagay na ganyan. Especially na kayo nasa isang seryosong relasyon. Yes, ma'am. Oo. Naitanong lang kanina yung seloso kasi, we're in a very public business. And we are in the business of making people fall in love. Di ba? So you really have to be very, very strong to understand that. The last time you're here, napag-usapan natin yung hilig sa adventure. And we were talking about Planet XT. Kumusta? Talk about it. Dream come true. Aha. Dream come true, Tito Boy. So what is it about? Marami ang nanonood ngayon. Ano ba yung Planet XP? Ang alam lang namin, ang gwapo ni Miguel doon. Sabi ni Donnie yan sa akin kanina. Oo. Hindi naman. Napanood namin sa babae yung trailer. Sabi ko, naintindihan mo ba ako? Anong sinasabi ng show? Hindi po. Basta ang gwapo 3 beses. Oo. Itong Planet XP, ginawa namin tong show na to para magbigay awareness sa mga bata and sa mga magulang nila na to reconnect with nature. So, meron kaming 5 episodes sa buong Mayo. May pupuntahan kaming iba't ibang communities dito sa Pilipinas. Actually, Luzon pa lang po to. Punta kaming Norzagaray, Bulacan, punta kaming Cavinti, Laguna, Tarlac. So, marami kaming mga activities na gagawin. May mga adventures, may mga kung ano ng pagkain na kakainin namin. So, basically, aalamin ko kung paano mamuhay ang isang community sa isang lugar na yon. At very immersive tong show na to, Tito Boy. And ginawa rin namin to para sa bata. Kaya ang title niya, Planet XP. Kasi para siyang XP, experience points. So, Right. yun yung mga magigain kong experience points, parang knowledge sa mga missions ko for that episode. Gusto ko lang yung tunog ng reconnection with nature. Dahil kanina nga, in the beginning of our interview, sinabi mo nga na lahat tayo naka-gadgets, etc. Yes. Nakakalimutan natin na may bulaklak, may kahoy, may mga kapwa-tao na naninirahan at may life, may lifestyle na kakaiba sa atin, pero napaka-importante at dapat natin makilala. Paano mo pinaghanda nito? Physically, mentally, at lahat? Well, yung sinabi sa akin na, meron kang travel show. Ito, first hosting gig ko to boy. So medyo, na-excite ako, but at the same time, may pressure kasi first ko to eh. Right. Paano ako as a host? Baka bulol-bulol ako, baka hindi ko ma-deliver na maayos. Nag-workshop ako with Tito Boy. Okay. So, ako, Tito Boy, gusto lang sabihin na very thankful ako dun sa mga sessions natin dahil ang pinaka-importanting lesson na nakuha ko doon sa pagiging host ay be yourself. Kasi
Tama si Tito Boy. Kung ano yung mahihain ko bilang Miguel sa show, ay yun din yung matututunan ng mga bata. So, sa mga bawat episodes, dala ko lahat ng kwento ko sa buhay. So, isa yun sa mga pinakamagandang preparations na ginawa ko, yung pagkaroon ng workshop sa'yo, Tito Boy. Kasi natutunan ko na ang pagiging host ay hindi pagiging magaling, kundi ang pagiging totoo. Nahihiya naman ako mag-follow up doon. Pero maraming salamat sa ipagtitiwala. Maraming salamat. Talo na ako doon sa sinabi namin kanina na may mga nagsasabi na itong erang ito ng iyong buhay ay ito yung brusco era ni Miguel. Ito yung pogi era. Ito yung sexy. Ang tanong dyan, would you do daring roles? Would you do sexy roles? Pwede ka bang tumalon doon sa genre na yon at ilaban ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Bago tayo mag-Fast Talk, imbitahan mo muna ang lahat na samahan ka sa Planet XP. Yo, Explorers! Yo! Yo! Yo, Explorers! Inimbita ko kayong mag-explore kasama ako ngayong May 2, 6:30 p.m. sa Planet XP. Marami tayong pupuntahan. Ang pinakauna nating destinasyon ngayong May 2 ay ang Norzagaray, Bulacan. Kaya asahan ko kayo, walang absent. Yo! Tara G sa Planet XP. At sa ating mga kaibigan mula po sa Polytechnic University of the Philippines, maraming salamat. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit ay pagpapatuloy natin ang ating paggawa ng ating mga iba't ibang palabas. Really, from the bottom of my heart, thank you. Miguel, let's do Fast Talk. Miguel, solo adventure romantic date. Oh, solo adventure. Maleta, backpack. Backpack. Dagat, bundok. Bundok. Experience points, pogi points. Experience Comfort points. zone, reinvention. Reinvention. Papunta, pabalik. Papunta ka lang. Pahinga, trabaho. Trabaho. Okay na to o kulang pa to? Okay na to. Full of grace or fall from grace? Full of grace. Action star, leading man. Both. Scripted, improv. Improv. Safe roles, risky, Risky. role. Firewall, fire exit. Firewall. Challenging role, top rating show. Challenging. Pinaka-challenging mong ginampanang role. Nino. Pinaka-paborito mong nagawang show. Batang Riles. Iniidolo mong aktor. Ding Dong Dantes. Iniidolo mong aktres. Marian Rivera. Iniidolo mong host. Ikaw, Tito Boy. Mas magaling magluto. Si Mami o si Isabel? Si Mami. Si Mami. Mas magaling sumayaw. Si Mami o ikaw? Si Mami. Guilty or not guilty, nagka-crush sa mas matanda. Guilty. Guilty or not guilty, lumaki ang ulo. Not guilty. Guilty or not guilty, blinak ng ex. Guilty. Guilty or not guilty, may pinagselosang artista. Guilty. Is that lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Anytime. I am Miguel Tan Felix and I am... I am ready. Oh! Wait lang, Tomoy, explain ko lang Ganda. Kung bakit mas masarap pagluto si Mami kaysa kay Isabel. Nagpaliwanag. Okay, Hindi, go ahead. kasi mas maraming alam lutuin si Mami kay Isabel. And feeling ko naman, si Mami rin magtuturo kay Isabel magluto ng mga Tama patay. naman. So, Tama naman. Isabel, baka magalit ka. Anong ibig sabihin? I am Miguel and I am ready. Ano ko yun, Toboy, New Year's resolution ko. Na yung path na tatakin ko ngayong 2026 ay Okay. mas risky, mas out of my comfort zone, na para hindi lang play safe. So, Kanina yun, pinag-uusapan natin. Oo nga po. Pero may idinagdag ka na elemento doon sa iyong sagot. I'm not only going to take risks, but kahit anong ibigay sa akin, ibibigay ko rin ang lahat. Maski said na. Di ba? That's what you're basically trying to say. And looking forward to all the materials that you're going to do. Dahil nagkakaisa naman yata ang sambayanan in agreement. I mean, that you are one of the most talented actors of your generation. Totoo yan, Miguel. Pag-usapan natin, are you willing to take on, talking about risks, no? Halimbawa, sexy, daring, kailangan, konteksto, nasa script, would you do it? Same pa rin naman yung sagot ko, Tito Boy. Depende pa rin sa material kung gaano siya ka-importante. Kasi
minsan, baka yung eksena, kailangan lang maghubad. So, kailangan may sense kung bakit. Kailangan pagkwentuhan. Kung bakit kailangan magpa-sexy, kailangan maging daring. So, Equus, di ba? Daniel Radcliffe did frontal nudity on stage. Naalala mo? Oo. Would you do something like that? Material. frontal? Frontal talaga to boy. Yeah, but that was like a split second. Oh, frontal. Di ko alam kung ready ang Pilipinas sa mga ganyang material. Ihinto natin doon. Let's talk about Firewall. Okay. How exciting is this? What is this about? About to sa isang grupo na tawag doon. Isa kaming department na humuhuli sa mga gumagawa ng cybercrime. Yung tawag sa amin, Firewall. Kasama ko po dyan si Kylie Padilla, Buboy Villar, si Jack Roberto, Okay. si Lexi Gonzalez, at si Cheska Fausto. Kailan natin mapapanood ito? Malapit na to, boy. Ngayong May ata. Oo, so pagkatapos ng Planet XP o baka nga Baka magkaabot, di ba? Pero hindi pa sigurado yung May to, boy. No, but congratulations. Thank you. Congratulations. Sabi natin, sana after Firewall, you do something, you do a movie with Timothy Chalamet. Wow. Hindi, habang pinag-uusapan yung Pogi era, yung Brusco era, we got that's a wonderful look. Para sa akin, ito? Hindi ko alam. Di ba? Ganda. Anyway, so may mga comments kaming kinuha. May isa nagsabi na netizen, wow, gwapo, bumabaga yung bigote, kamukha niya si Richard Gomez, you know. Anong reaction mo doon? Height na lang ang kulang. Kasi, Hindi naman, nagagawa ng paraan yan, di ba? pero para sabihin na parang Richard Gomez, siyempre. Diba? Kakaiba mo yun. Goma na po yun eh. Correct. Diba? May isa pang nagsabi, it's giving Jacob Elordi. Yan. Wow! Di ba? Naniwala ka doon, parang hindi naman, di ba? Naniniwala kayo? Di ba? Ito pa. Ito na, si Timothy Chalamet ang nakikita ko sa kanya. Do I hear that? Di ba? Nakakatuwa. Would you be as risque as Mr. Chalamet? Of course, Tito Boy, ang gaganda ng mga materials niya. Di ba? Idol yan. Miguel, last question. At this point, alam niyo po, hindi magandang pakiramdam ni Miguel. Salamat talaga for making it here. Thank you for being here with us. What do you want to tell yourself at this point? Keep going. Keep going. Keep going. Keep Oo, going. cliche man, pero malayo na, pero malayo pa. Tama naman. Miguel, mabuhay ka. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan araw-araw. Suportahan po natin Miguel Tan Felix. Gawin ang tama, biwan tama. Goodbye for now, and God bless.